Magandang araw. Ipapakita ko lang sa iyo kung paano ako mag-check ng ating essay. Essay na to. Tingnan natin kung kakasabay ito sa assessment. Dahil alam niyo naman, isa sa mga requirement sa pagpasa ng assessment natin sa alternative learning system ay pagsulat natin ng talata o sanaysay. Dati kasi sanaysay talaga pero ngayon ay reflection ang last na hinihingi. Bukod dun sa interview questions and essay writing, reflection. So, ang pagsulat natin ng mga essay ay training para sa ating assessment. So, ayan. So, may sinusunod naman tayong rubric sa pagnunota, pero papakita ko lang sa iyo para sa susunod na gawa mo ay maging maayos na ang resulta. And medyo shaky lang ating video dahil wala akong tripod. So dito, syempre, yan. Kita nyo ba yung pangalan? Yes, huwag nyo kalimutang sulatan ng pangalan, level nyo, CLC, at saka date. Date kung kailan nyo siya ginawa. Pero normal naman, ayan ay may format. So may name, may learning level, tapos dito yung date, tapos ay CLC. Huwag nyo kalimutan yung pamagat. Then, since may rubrics nga tayo, ang una kong tinitingnan dito ay yung kaayusan sa pagsulat. Nakikita naman natin, syempre kasama sa rubrics yung kalinisan, kaayusan sa pagsulat. So, ayan, hinahanap natin yung paggamit niya ng malaking titik, sa unang pangungusap. Tapos, nakapasok ba? Naka-indent ba siya? Yun yan. Tapos, pag binasa ko siya, hahanapin ko yung punctuation, nasan ba ang tuldok niyan, nasan ba ang pahinga niyan, nasan ang comma. Kasi kung ganyang halimbawa ay naandito sa pinakamalayo, so mula dun sa umpisa hanggang dito ay hindi ako hihinga. So kailangan kung magsusulat ka ng pangungusap mo ay yung diwa ay nasasabi mo at medyo maikli lang naman, hindi man kailangan ganyang kahaba. Dahil kung ikaw ang magbabasa niyan, ay hindi ka na magpapahinga. Yan. Yung mga tinitingnan to. Tapos, ito sa gilid, pantay-pantay pa siya. Siyempre, kung ikaw ba, pag mag-check ka, bago ko tingnan yung kabuuan nung sinulat niya, titingnan ko muna yung presentation, yung presentasyon na yung mismong ipinasa niya sa akin. And for this, masasabi ko na ini-encourage ko siya na ayusin pa ang kanyang pagsulat kasi nga kung ako ang mag-check sa kanya at mag-a-assess, ay hindi ko ito mabibigyan ng mataas na nota. Okay? Yan. Saka na natin basahin. Pangalawa, ganito naman. Diba? Yung nilalaman, hindi ko masyado munang pinapansin kasi ang sinasanay ko sa aking mga learner ay yung paraan ng pagsulat nila, yung structure, yung itsura mismo. Kagaya niyan, gilid-gilid, yan. Diba? Yan. Ito pang isa. Yan. Ito naman, nakalimutan niya yung pangalan niya. So, ayan. Dito tayo, may problema sa gilid. Yan. Tapos ito, ayan, kita mo naman kung ano ang problema natin, So, ayan, diretso mo yan doon. Diretso mo yan doon. Ayan. Okay lang yan. Tapos, huwag nyo kalimutan yung perma sa ibaba. Ayan. Ito, ayan. Okay ito sa akin. Tingin ko ay maayos naman siya, Pero yung nilalaman, hindi ko pa binabasa. Titingnan ko kung papasok siya dun sa ating rubric. Yan. Ayan. So, nakikita natin ang pagkakaiba.
No? So, yan. Ganyan lang ako halos mag-check. And kung napapansin nyo, parang isang paragraph lang halos yan. O, ayan. No? Ganyan. Kasi nga, ito yung mga pang-ilang sulat pa lang nila nito. Pansin nyo naman yung date, November pa, no? Ay, ngayon ay February na. Sana ay may natutunan ka sa video na ito and sana inaasahan ko na sa susunod mong pagsulat ng iyong essay o ng iyong reflection o ng kahit ano pa mang ipasulat sa ng iyong ALS teacher ay maging maayos na ang kalalabasan. Ano? And maraming salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na video. Magandang araw po.